hindi mahahabol ni Diwata dahil sanay siyang laging tumatakbo. Ngunit nang inakalang naiwan niya na ito ay nasa likod na pala si Diwata kaya natigilan siya at muling tumakbo ng mabilis. Nagpunta ang dalawa kay Luffy para subukan tanggalin ang semento sa mga paa pero napakatibay nito. Nagsindi ng sigarilyo si Sanji at saka bumangon. Dahil mas malakas pa rin daw ang sipa ni Zed sa suntok ni Kurubi. Nag-aalala ang mga tao dahil siguradong babuka ang sugat ni Zoro kapag lumaban pa siya. Ngunit hiningi ni Zoro ang espada ng dalawa para makagamit siya ng Three Sword Style. Sumugod si Hachi ngunit sa tamang pagkakataon ay nakuha ni Zoro ang mga espada kaya nagawa niyang makipagsabayan sa Six Sword Style ni Hachi. Tagumpay niyang napinsala ang octopus kaya napahanga ang mga tao. Ngunit galit na galit si Hachi. Sa kabila ng pinagdadaanan ni Zoro ay naalala niya ang pangakong hindi siya matatalo sa anumang laban. Kaya kahit masama ang lagay ay pinipilit pa rin niya ang katawan. Sumugod ang octopus ngunit napigilan siya ni Zoro. Subalit na headslam ni Hachi ang sugat ng swordsman kaya napatalsik. Tapos inabangan niya ito sa baba para gawing giniling. Pagbagsak ni Zoro ay natakot ang mga tao. Ngunit nagawa pa nitong mapinsala si Hachi. Sa kabila ng matinding lagnat at sakit ng sugat ay hindi pa rin sumusuko si Zoro. Kaya nang muling sumugod si Hachi ay naputol ang mga espada ng octopus saka nagawa niyang mapalipad sa ere ang fishman gamit ang bagong teknik. Kaya naman si Zoro na ang panalo sa laban pero nanghihina na rin siya. Balak pa sanang iligtas ni Zoro si Luffy pero si Sanji ang tumalon dahil nanghihina na si Zoro. Itinatuwa ito ni Kurubi kaya agad siyang sumunod sa binata. Nakita ni Sanji na may tumutulong na pala kay Luffy pero hindi nila maalis sa bato. Nang dumating si Kurubi at binanatan si Sanji, sumugod si Kurubi papunta kila Luffy subalit nahila siya ni Sanji sa buhok. Kaya ginamit ni Kurubi ang kanyang buhok para mahuli at hilahin si Sanji pababa. Sa kanya sinipa ng malakas sa tiyan si Sanji. Tapos nag-tornado at sinipa sa ulo ang Go. Tapos binigyan ng napakalakas na atake sa mukha kaya tumalsik si Sanji at tumama sa mga bato. Pero sa kabila nito ay buhay pa rin si Sanji na nagmamadaling makakuha ng hangin kaya pinigilan ng fishman. Halos naubusan na siya ng oxygen, subalit niyakap pa siya ni Kurubi at saka nag-dive ng napakabilis para mapinsala ang mga organ ng Go. Naramdaman ni Sanji ang pinsala sa kanyang tiyan kaya nagsuka ng dugo. Pero nanatili pa rin siyang buhay kaya muli siyang dinala sa itaas ni Kurubi. Ngunit naisipan ni Sanji na kagabi ng hasang nito kaya nagawa niyang makaalis sa tubig. Sa kanyang hinamon si Kurubi na maglaban sila sa lupa. Pinagmayabang ni Kurubi ang fishman karate. Subalit sa isang sipa ni Sanji sa kanya ay bagsak ang fishman sa sahig. Tapos muling pinagsisipan ng malakas na pop hanggang sa manghinga si Kurubi. At para sa pangsinali ay gumamit si Sanji ng Muton Shot na siyang nagpatalsik at nagpatagos kay Kurubi sa maraming pader. Dahil sa natalo nila ang dalawang taungan ni Arlong ay nanlilisig ang mata nito sa gali. Samantala bigo pa rin sila Gensan at Nojiko sa pag-rescue kay Luffy. Nakita ni Diwata na napatay niya na si Usopp pero nag-traded lang pala ito para makaligtas. Balak niya na sanang magtago pero nang maalala ang mga kaibigan ay naglakas loob siyang yayain sa duelo si Diwata. Agad niyang kinuha ang sandata at agad namang sumugod si Diwata. Pagtalo ni Diwata ay tinaman nito ni Usopp sa mukha pero nasumpok pa rin ang mukha ng sniper. At nang inakala ng fishman na patay na si Usopp ay pinalo siya nito ng masa sa paa. Sa katinap at napipitikin ng goma kaya napapikit pero tumakas na pala sa kanya si Usopp. At mula sa kagubatan ay binato siya ng bote na nabasag sa kanya. Hinigop ni Diwata ang tubig sa palayan at kinuntilya ang pinagtatago ang puno na nakita niyang puting-putol sa lakas. Tapos parang naging machine gun ang ulo nito kaya walang nagawa si Usopp kundi ang magtago. Tinadyakan pa nito ang puno kaya naputol at balak ibato sa kanya. Pero natira siya ni Usopp kaya nag-apoy ang katawan at nagmamadaling magpunta sa tubig. Hinabol siya ni Usopp at pinalo ng maso sa mukha kaya talsik. Kaya dahil sa strategy ay nagawa ni Usopp na matalo ang isang fishman. Patuloy pa rin ang ginagawang rescue nila Gensan at Nojiko kay Luffy. Habang pinipilit ni Sanji na kalabanin si Arlong subalit sa isang atake nito ay bagsak ang boat. Saka dumating si Nami at sinabing papatayin ng fishman. Kinabahan ng mga tao sa sinabi ng dalaga. Ngunit kumawalan si Arlong dahil sa loob ng 8 taon ay alam niyang gumagamit si Nami ng iba't ibang pamamaraan para patayin siya pero hindi nagtagumpay. Saka nagbanta na papatayin ng lahat ng mga tao kung hindi babalik si Nami sa Arlong Pirates. Kaya pinapili ng fishman ng dalaga kung sino ang kakampihan niya. Dahil dito ay naipit na naman si Nami sa isang mahirap na desisyon kaya pinagpapawisan. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Luffy ay nagkaroon siya ng pag-asa. Kaya sinabi sa mga tao na mamatay na lang silang lahat ng magkakasama subalit pinanahan pa ang mga ito. Ikinainis ni Arlong ang desisyon ni Nami. Samantala patuloy si Nojiko sa pag-revive kay Luffy at sa ilang sandali ay nagising na nga si Luffy na ibinuga ang nainom na tubig na napansin nila sa itaas. Kaya bumangon sila Zoro at Sanji. Tumalon si Sanji para tulungan si Luffy. At si Zoro naman ay sinubukang pigilan si Arlong. Dumating si Usopp at sinira ng itlog ang fishman. Kaya nalaman ni Arlong na natalo din ito si Diwata. Sa kapanantakot ni Usopp ang rubber band o
of Dome. Sumugod si Zoro sa Fishman. Ngunit kinalaban lang siya ni Arlong gamit ang napakatigas na ilong nito. Walang nagawa si Zoro nang sumunod si Hachi kay Sanji. Saka siya dinusok ni Arlong ng ilong nito. Samantala nagmamadali si Sanji subalit nandyan na si Hachi na sumugod ng maraming suntok pero humarang si Nonjiko. Tinanggal ni Arlong ang bandage kaya nakita nila ang malaking sugat si Zoro na nagmula kay Mihawk na dahil sa laki ng sugat ay isang himala na nagagawa pa nitong lumaban. Natakot si Arlong sa determinasyon ng swordsman kaya kailangan niya na itong patayin habang may pagkakataon. Ngunit tumawa pa si Zoro dahil alam niya ang pinsala na nagawa niya kay Hachi. Sa ilalim ay bumuka ang mga sugat ni Hachi dahil sa mabilis na pagkilos nito. Kaya tagumpay na nawasak ni Sanji ang bato at umangat ang katawan ni Luffy hanggang sa tumansik sa ere. Nakita siya ng mga tao kaya nagkaroon sila ng pag-asa. At habang nasa ere ay kinuha si Zoro at inihagis sa malayo. Saka inatake si Arlong gamit ang kanyang ulo at isang tagyak pa sa tagiliran. Saka bumuelo ang kanyang kamay para gumamit ng pistol. Tapos pinagsusuntok ang Fishman ng mabilis gamit ang gatling hanggang sa matumba ito. Ngunit muling bumangon si Arlong kaya nag-exercise ang bida. At wala nang magawa ang kanyang crew kundi ang magtiwala sa kanilang captain. Tinukso ni Luffy ang itsura ni Arlong kaya nagalit ito at nais siyang kagatin hanggang sa masakal sa pader. Subalit nakailag pa rin ang ulo niya. Ngunit sa tibay ng ngipin ay naputol niya ang poste na itinatakot ng mga tao. Kinuha ni Luffy ang dalawang espada at sinubukang gamitin sa Fishman pero hindi ito matamaan. Ngunit nang tumama sa ilong ay talsik ang espada. At ang isa pa ay nagawang maputol ni Arlong gamit ang kanyang ngipin. Kaya sinuntok na lang siya ni Luffy sa pagmumukha na siyang sumira sa mga ngipin. Kaya natuwa ang mga tao subalit muling tumubo ang mga ito. Saka kumuha siya ng dalawa pang ngipin dahil ani pala ang pagtubo at mas tumitibay kaya napahanga si Luffy. Ginamit ni Arlong na sandata ang kanyang mga ngipin sa bida. Kaya natakot ang mga tao habang pinupulbos siya ng Fishman. Pero pinansalag pala ni Luffy ang isang Fishman kaya mas lalong nagalit si Arlong at muli siyang inatake ng walang tigil. Ngunit nagawa ni Luffy na masipa ang mukha ng Fishman kaya talsik. Isinuot ni Luffy ang ngipin ni Arlong kaya mas lalo itong nagalit at hindi siya tinigilan. Tinamaan si Luffy sa balikat kaya kinagat niya ang Fishman para bitiwan siya. Pero kinagat din siya nito kaya natakot ang mga kaibigan. Bago pa maputol ang braso ay binalibag niya si Arlong at tagumpay siyang nakawala. Naunang bumangon si Arlong at pagtanggal ni Luffy ng ngipin ay wala na doon ang Fishman. Dahil nasa tubig na pala ito na naghahanda na umatake sa bida. Tumalon si Arlong kay Luffy na sa sobrang lakas ay tumagos sa pader. At kahit na nadaplisan lang si Luffy ay matindi pa rin ang pinsalang natamo. Kaya paulit-ulit na ginamit ni Arlong na parang darts ang kanyang ilong hanggang mapatalsik sa ere ang bida. At ginawa niyang net ang kanyang kamay kaya parang isdang nalambat ang Fishman sa ere. Saka umatake ang bida gamit ang dalawang paa na nagpabaon sa Fishman sa semento. Natuwa ang mga tao sa nakita. Subalit lumilat na parang adik si Arlong na ikinatakot nila dahil parang kamukha daw ng Seeking. Pinaikot-ikot ni Arlong ang bida sa kabinalipad. Kaya naisip ng mga tao na patay na si Luffy pero hindi pala ito nasaktan dahil goma. Kinuha ni Arlong ang sandatang parang ngipin ng pating. At walang tigil na pinanghambalo sa bida hanggang sa makapasok si Luffy sa silid namin na puno ng mga drawing ng mapa. Giit ni Arlong na mahalaga para sa kanila ang talento ni Nami, ngunit hindi daw ibibigay ni Luffy ang kanyang navigator. Hindi naman makapapayag ang Fishman kaya tinutukan si Luffy ng sandata. Subalit dahil sa sobrang inis ay nagawa ng bida na mabasak ang ngipin ng espada. Saka sinipa ang mesa palabas ng silid. Aksidenteng nahiwa ni Arlong ang maraming drawing at sinipa ni Luffy palabas ang iba pa. At nang makita ni Nami ang mga ito ay naalala kung paano siya abusuhin ni Arlong na mag-drawing ng mga mapa kaya hindi napigil ang iyak dahil sa ginagawa ni Luffy para sa kanya. Nakagat ni Arlong ang bida. Kaya pinilit ng balihin ng ilong nito para makatakas. Ngunit umikot-ikot si Arlong at nagawang makagat si Luffy sa chan pero dahil nabatak na ang paa ay tinamaan niya din si Arlong sa katawan. Hanggang sa tumagos si Arlong hanggang sa ground floor na nagsanidi ng pagbitak-bitak at pagbuho ng Arlong Park. Natutulog si Zoro na mabagsakan ng bato sa ulo. Makapigil nga ang mga eksena habang hinihintay nila kung sino ang nanalo. At nang pagsikat ng araw ay lumabas si Luffy mula sa mga debris. Sakay pinagsigawan na kaibigan niya si Nami. Labis na ikinatuwa ng mga tao nang makitang si Luffy ang naguni at hinagis-hagis nila ang bida bilang pagbubunyi. Pagkatapos ay nag-appear sila ng kanyang navigator. Pero nandyan na naman ang corrupt na si Colonel Nezumi na sinasabing pagmamayari niya na daw ngayon ang mga kayamanan ni Arlong at pati ng village ngunit nainis si Zoro kaya pinatikim sila ng abumbog burner. Tapos lumapit si Nami para banatan ang pagmumukha ng nakakairitang opisyal. At bago tumakas ang marine ay sinabing nire-report na daw sa headquarters ang mga nangyari. Kaya kinakabahan si Usopp sa sinabi nito. Hindi makapaniwala sila dyan na makakalaya na ang village mula kay Arlong. Inireport naman ni Colonel
Ness Umi sa headquarters na tinalo ni Luffy si Arlong. Kaya kagad silang nagpagawa ng wanted poster nito. Ipinagdiwang ng mga tao sa Pocoyoshi Village ang kanilang kalayaan. Samantala si Zoro ay pinahi ng doktor ang malaking sugat. Nagpa siya si Nami na maging isang ganap na pirata. Nabahala si Mr. Jen pero ayos lang kay Nojiko dahil siguradong hindi naman sila papakinggan ni Nami. Kaya naisip ni Jensen na anak na talaga sila ni Bellemere. Nagpatuloy ang pagdiriwang ng 3 araw. Hanggang sa hindi na nila makayanan kaya bagsak ang mga tao. At kanya-kanyang pwesto din ng mga kaibigan ni Luffy. Kinabukasan ay inihanda ni Nami ang 100 milyon na iiwan niya sa village para muling makapagsimula ang mga tao. Saka inalala ang matagal niya ng pangarap na gumuhit ng mapa sa buong mundo, kaya buo na ang loob niya na sumama sa Straw Hat Pirates. Pagsikat ng araw ay naghanda ang grupo sa paglalakbay. Ngunit nag-aalala na si Sanji dahil wala pa rin si Nami. Nabalitaan nila Mr. Jen kay Nojiko na iiwan ni Nami ang lahat ng pera nito para sa mga tao. Nang magpakita si Nami ay tumakbo ito ng mabilis dahil nahihiya siyang tanggapin ng pasasalamat ng mamamayan. Ginamit niya ang kakayahan kaya nakalusot sa napakaraming mga tao na nais muna siyang makausap para magpasalamat. Saka tumalo ng napakataas upang makasampas sa barko. Pag-angat ng damit ay nakuha niya pala ang lahat ng mga wallet ng mga nadaanan niya. Dahil nais niya palang inisin ang mga ito sa kanyang pag-alis para hindi siya makalimutan. Saka masayang nagpaalam sa pamilya at sa mga tao sa Pocoyoshi Village. Nag-enjoy ka ba? Salamat po